ang dami pong pinagdaanan ng lugar na yon, no? Na lahat kami ay sinubok. Lahat kami ay sinubok. Kasama ko po noon si Pastora Leia doon sa lugar na yon, at maring may kwento niya mamaya. Na marami kaming pinagdaanan, na maraming dinaanan, na ang dami, no? Na ngayon, ang daming exams, examinations, quizzes, testings and trials na sa totoo lang, kung hindi ka makakapasa sa mga exam ng grade 1, hindi ka makakarating ng grade 2, no? Ang gawain po natin ngayon ay nasa college na, no? Kasi organization na. Noon ang simbahan ay isa pa lang, no? Kaya alam ko po kayo po ay dadaan din doon sa mga pagsubok na yon, para talagang ganun lahat no? Ang isa pong maganda na gawin po natin dito, dahil ito ay nagsisimula pa lang, second year anniversary, tayo po ay, kumbaga masasabi natin grade 2, no? Grade 2. Masasabi ko po na tayo po ay maghanda para sa grade 3. Ngayon, sa grade 3, pakisabi nga sa katabi, iinit pang ulo mo. Masusubukan ka pa. At ang isa pong napansin ko sa pag-aalaga po ng gawain ay, alam ko, ito po ay minana niyo sa amin, doon sa Boni, ang number 1 pong ministry doon na hindi magpastor. Ang number 1 na ministry doon, nung unang panahon, ay ang abono ministry. No? Naglalabas ka, ikaw nag-aabono na hindi mo na sinasabi, hindi mo na pinapa-reimburse, mag-aabono ka, no? Yung pangsundo mo, panghatid mo, pangmerienda mo, pamasahe mo, lahat abono ministry. At alam niyo po ba, tinitingnan ng Diyos yun yung mga ginagawa mong gano'n na hindi mo ginagawa. Marami pong mga tao na gusto nilang kumilos sa likod, behind the scene, kaya mga taga-Rema po mahilig umupo sa likod. No, bakit? Kasi unang-una, madali magkwentuhan. No, joke lang. Pero totoo. Yung gusto nila, mas gusto nila na yung hindi sila nakikita, hindi sila napapansin. Pero alalahanin po natin doon sa mga ginagawa natin, ang Diyos nakakapansin. Ultimong maliit na kusing, no, mamera na iabono mo, ibigay mo sa gawain ng Panginoon, sabi niya, hindi yan nakakalagpas. No? Sabi mo sa katabi mo, nakalimutan mga birthday ko Pero ang Diyos ay hindi nakakalimot, no? Na mga mabubuting ginawa natin sa Kanya. Alam niyo ba, Linggo, ito yung araw ng pahinga, no? Ito yung time na magpapahinga ka na lang, pero magsisimba ka pa rin. Anong gagawin mo? Mag-ministry pa rin. Kaninang kagabi po ay nag-i-edit ako nung materials, yung magazine na gagamitin natin sa camp, at ang hirap pong makatulog na, no? Dahil itinatranslate mo, i-edit mo, inaayos mo, at pagdating po ng mga alas 4, hindi na ako makatulog. Sabi ko, kesa naman natutulog kang nakamulat. So, pray ka na lang. At habang nagpe-pray, may tumawag po kaninang madaling araw sa akin. Nagkamali ng tawag. Alas 5 ng madaling araw, at si May at saka si April, no, tumawag doon sa telepono ko kanina. Sabi ko, aga, bakit natawag ito? No, yung sabi niya, pupunta na raw sila sa Maceda. At ang mga tingnan nyo alas 5 pa lang, nakaredy na silang maglakbay. Isipin nyo kung ilang dagat ang tatawirin nila, ilang bundok, para lang makarating dito. At bilib po ako sa mga taga Zambales na sila ang pinakamalayo, pero nauna pa sa akin. No? Ay nawa, naki-imagine ko, dahil sa layo, alas 4 pa lang, nagbabiyahe na sila, at nawa, ngayon ay huwag tayong antukin. Naman, layo ng biyahe. So praise the Lord. So magbigay po ako sa inyo ng advice, kasi grade 2 na tayo, grade 3, grade 4 susunod, grade 5 na at least yung mother church natin ay nasa college na, no?
mahirap magpaturo ang isang kolehiyo sa grade 2 o grade 1. Bakit? Hindi pa niya alam yung mga mathematics eh, no? Tingnan nyo, kapag nagpapaturo yung mga anak nyo, yung mas matanda, yung mas may alam. No, sabi mo nga sa katabi mo, batang-bata ka pa. At akala mo na. Alam na natin yun, ano? Siyempre, huwag kang magpapaturo ng driving do sa hindi ka yung hindi marunong mag-drive, no? Nalala ko po, ako po ay lumalaban sa kompetisyon ng chess noong unang panahon, no, nung ako'y high school. No, elementary pa lang, natutunan ko na yan, high school, lumalaban po ako ron. At meron po akong isang nalaman na mahalaga. Huwag kang nakikipaglaban sa mas marunong ka pa sa chess. Bakit? Hihina ang strategy mo. No? Ang ginawa ko po noon, always makikipaglaro ako ng chess doon sa mas magaling sa akin. Bakit? Nababanat. Alin? Yung isip mo, yung utak mo, na hanggang sa mamaya, yung kalaban mo ay natalo mo na. No? Nababanat. Sabi mo nga sa katabi mo, banat na banat ang pasensya mo sa akin, ano? Oh. Talagang babanatin yung isip mo eh, na ganito pala. No? Kasi kapag ka lumaban ka doon sa mas marunong ka, eh siyempre yung effort mo bumababa ng bumababa hanggang sa mamaya. No, pasintabi po, hindi mo na naalagaan yung katawan mo, yung bilbil mo nakasampay na. Oh. No, hindi katulad ng mga talagang ano ba tawag doon, yung nagwe-weights. Talagang binabanat nila. Hindi madali. No? At sa paglilingkod sa Panginoon, talagang mababanat ka. Dapat yung pinakamatatagal, ang pinakamahaba ang pasensya. Amen po ba? Yung pinakamatatagal, yun ang pinakamabait. Bakit kasi? Matagal ka rin. Di po ba? Ayan, no? Kaya, naalala ko po yung pamangkin ko. Siya ay, hindi ako nagkakamali, 5 years old ata noon, nagising po siya ng madaling araw. At sabi niya, Uncle, nakapikit pa siya. Sabi ko, tulog. Higa, pikit, tulog. Hindi ko siya tinantanan, agad di siya nakatulog. Bakit? Hindi pa naman time eh. Bata pa. No? No, sabi mo sa katabi mo, yan love life mo, patulogin mo muna. Hindi pa time. O overdue na. No? Overdue na. Okay. May share po ko sa inyo doon sa mahabang mga taon, makikita mo yung, ay mali pala ito, ay nagkamali pala ako, ay tama pala ito, ay nagkamali pala ako. Makikita mo eh, na ito pala yung mas maganda. Alam niyo mga kapatid, dito po sa Rema, ako po ang tanungan kung anong magandang microphone, magandang gitara, magandang amplifier, no? Bakit kasi, ay unbeliever pa lang po ako noon, ay nandyan ako, no? Nandyan ako sa music, nandyan ako sa mga sound system, sumasama ako noon sa pinsan ko, nagpupunta kami kung saan-saan at nag-mobile disco, alam niyo po yun. Yun, unbeliever pa naman ako noon, pero nung born again na ako, ngayon nakikita ko po, may mga kasama po tayo na bibili na lang basta ng ganito, ganyan, ng bandang huli, mali yung nabili. Sayang, napagastos na. No? Pero ngayon, hindi na ganoon ako ka-updated sa mga presyo at saka sa mga kailangan, ganito, ganyan. Pero, sabi mo nga sa katabi mo, makikinig ka pa rin sa akin. No, okay. Maganda pong mula po sa mga karanasan, mula nung unang panahon, magbibigay po ako sa inyo ng konting advice. No, hindi naman ako magsisermon, mag-a-advise ako kasi grade 2 tayo ngayon, second year natin ngayon, di po ba? Maganda po na makarating tayo ng grade 3. Matapos natin yan. Huwag kang hindi ka naman scholar eh. Ano ba tawag doon? Yung tatalon ka? Matadapa ka ron. No? So, grade 3 ang next natin. Grade 4, grade 5, hanggang sa makatapos tayo. At bandang huli, graduate tayo sa langit ng lahat. No? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka namang mauna doon. No? Sabay-sabay tayo. Okay, dito po,
No? Mga kapatid, nakita ko po yung mga mali. Bakit? Kasi nakagawa ko ng maraming mali. Nagkamali ako. Na sana, ganito ang ginawa ko, pero dahilan sa pag-aapura, ganyan ang nagawa mo. O, naintindihan niyo po ko kasi nakapag-asawa kayo ng apura eh. No? Kaya ano kayang lasa ng sinaing na naapura? Matigas. No? Nandun ako sa likod. At praise the Lord. Kanina gumaganon ako. No, hindi ko alam kung nakita ako ni Mera. Sabi ko, tinitingnan ko gano'n. Sabi ko, saan ang gagaling ang amoy na yun? Yung pala yung bayabas. Naamoy niyo po ba? Ano, parang, saan kaya galing yun? Ganyan. Tapos sabi sa akin ni Mera, gusto niyo po? Sabi ko, mamaya na lang. No? Ay, okay po, no? Magbigay po ako sa inyo ng mga ilang advice kung paano pong rating do sa grade 3, grade 4, grade 5 nang hindi na kayo nagpaikot-ikot. Kasi kapag nagkamali tayo ng pinili, babagsak tayo. No? Papalya tayo sa pagsubok at sa halip na graduate ka na, ano mangyayari? Repeater. Mabuti nga walang summer eh. Ano ibig sabihin nito? May mga prayers ka sa buhay mo. May mga gusto ka sa buhay mo na hindi mo makukuha. Bakit? Kasi yung mga ganong katataas na mga panalangin, kahilingan, ay nakukuha lang ng magandang grade. Hanggang sa magiging pangarap na lang yan, nagsasalita po ako from experience at hindi lang sa akin, kundi sa mga ibang mga tao pa na nakita ko na sabi ko, babagsak to. Hanggang sa mamaya, lalapit sila sa akin na sasabihin, Kuya Boy, hindi pa ako pastor noon, tulungan mo ko ipag-pray ito. Bakit? Sabi ko, ano ba problema? Naku, nung sinabi niya sa akin yung problema niya, sabi ko, di makukuha ito. Bakit? Repeater eh. Repeater siya sa Panginoon. Hindi siya pumapasa. Lagi na lang bumabagsak. Sabi mo nga sa katabi mo, sa ugali pa lang, bagsak na. Sa Bible na, bagsak na. Hindi alam kung saan yung Macedonia chapter 3 verse 16. No? Hindi nila alam kung saan sa Bible yung ganon. No, talagang anong alam nyo? Macedonia 3:3 lang. No? Kaya nga po magbigay po ako ng advice kasi naniniwala po ako na ito ay galing sa Diyos. Ang gawain dito ay galing sa Panginoon. No? Kaya maging mabilis po tayong lumaki dahil marami pang ipapaabot ang Diyos sa atin. No, huwag tayong maging repeater. Nalala ko po yung sinabi sa akin ng isang tao, sabi niya, problema ko, Kuya Boy, ganito, ganyan. Sabi ko nga hindi niya makukuha yan. Bakit? Yung mga ganong klaseng problema ay nasosolusyonan ng mas mataas na pananampalataya. At dahilan sa repeater ka, hindi mo makukuha yung pananampalatayang yun. Kaya ano mangyayari? Tutulo ang luha, hahaba ang mukha, at ikaw ang siyang repeater. Pero kung sana nagdire-diretso ka, hindi ka patigil-tigil, no, mas mahaba pa ang recess mo kaysa sa pag-aaral, matatagalan. No? Matatagalan. No? Kaya dito po, no, excuse me, makapagbigay po ako sa inyo ng advice para kung yung mga mali ko, wag nyo nang ulitin. Wag nyo nang gayahin. No? Yung pinakamabilis, alam niyo sa awit 32, ang sabi niya, huwag kang matigas ang ulo. Psalms 32, sabi niya, huwag kang matigas ang ulo. Na kailangan para kang, sabi niya, para kang kabayo na kailangan pang hatakin ng renda para tumigil. Kailangan po bang ma-aksidente bago ka mag-isip na hindi ako marunong mag-pray? Kailangan pa ba ng problemang malaki bago mo maisip na ang layo ko na sa Panginoon? Hindi dapat. No? Ang sabi niya rito sa Psalms 32, tuturuan kita kung paano makarating doon sa paroroonan mo sa pinakamabilis na ruta. In other words, parang may ways. Hindi yung paikot-ikot ka ng ganyan. Tapos, dapat matagal ka lang nakarating doon pero napunta ka sa mga baku-bakong lugar. Hanggang sa mamaya, late na. At yung mga problema dadaanan mo, hindi mo nakakayanin. Kailangan mo na ng tulong kasi
repeater. No? So, paano nga ba? Magbibigay po ako sa inyo ng 3 lang naman na advice ito na natuklasan ko na kung gagawin natin ngayon, hindi tayo magiging repeater. No? Nagsasalita po ako dahil hindi ako perfecto Magsasalita ako sa inyo patungkol dito dahil hindi ko rin, ako rin nagkamali-mali. At wag na po natin gayahin yung mali ni Kuya Boy. Amen po ba? Okay. Ngayon, una rito, buksan niyo po rito sa Exodus 23. Yan. So, hindi naman po ako magsasermon. Mag-advise lang ako. No? Kasi alam niyo mga kapatid, minsan sasabihin natin, naalala ko po yung kwento ng mga taong bundok. Yung mga doon, yung walang nakikitang ibang tao, bumaba sila sa bundok. Ngayon, uhaw sila. No, medyo nakabahag pa tong mga taong ito. At pagbaba nila, nakakita sila ng mga tao. Tapos sabi nilang ganun danom yung tubig. Ngayon, tinuro sila dun sa, alam niyo po ba yung poso? Yung binobombang ganyan. Ngayon, dahil sa hindi nila alam, nilapitan nila. Ang ginawa nila, nagdasal-dasal sila sa Diyos nila para may tubig na lumabas. Lalabas ba yun? Hindi. Alam nyo, marami po tayong ginagawang ganyan na padasal-dasal. Ako na po nagsasabi, sabi ko rin sa mga kakilala ko, doon sa mga kasama ko nang sabi ko sa sarili ko, hindi ko lang sinasabi sa kanila. Hindi masasagot ang prayer niyan. Bakit? Kasi hindi nakukuha sa dasal yan. Bagay na yan. Nakukuha yan kung alam mong gamitin yung poso. No, kahit hindi ka na magdasal, kung alam mo gamitin, ngayon kung dadaanin mo sa dasal, minsan ang gusto po natin, maghimala ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, may mga tao po na wala pa akong alam no, hindi ko pinatatamaan si May o kaya si Jasmine. No, may mga tao pong madaling mawala sa kanilang pera. No, ganun ba si Jasmine? Hindi. Dino-joke ko lang po kayo para lang makuha ang attention nyo. May mga tao po na sasabihin, wala na yung pera ko. No, sasabihin mo, Lord, tulungan mo nga ako na magkaroon ulit ng pera, magkaroon ng himala. Lagyan mo ng pera, Panginoon, yung wallet, yung kamay ko, yung wallet ko. Pero alam nyo, hindi naman kailangan magkaroon ng pera yung kamay mo Bakit? Kasi pag nilagyan niya, mawawala ulit. Dapat riyan ay yung turuan tayo ng Diyos kung paano maayos na gamitin yung pera. No? So, sabi nga ng Biblia, humingi kayo sa akin ng talino. So, ang talino pala pwedeng hingin. No? Tapos, ito po. So, sabi niya ganon. Unang-una, tingnan mo yung katabi mo. At sabihin mo, ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay Kristiyano na. So, ano ibig sabihin nito? Ito mga kapatid. Ang isang Kristiyano, dapat niyang paghandaan. Ngayon, kung di ka Kristiyano, wala tayong problema. Pero kung ikaw ay Kristiyano, no, dapat mong paghandaan ang paglilingkod mo sa Panginoon. Number 1 yan. May mga na born again po, may mga Kristiyano, may mga na nagtangs, o kaya talagang nagsisimba. Pero, ang ginagawa nila, pinaghahandaan lang nila yung Sunday. Tama yun. Hindi mali yun. No, bad kapag hindi mo paghahandaan. Hanggang sa makikinig ng sermon, no? Sabi ko nga, dahil ang kausap ko po rito ay yung buong Rema, dahil yung live natin, nakikinig ka ng isang pangit na sermon, ng isang pangit na pastor, sa isang pangit na church, katabi ang pangit na miyembro. Wala nang maganda, no? Ano ba naman yan? Ayan, kumbaga parang magre-ready ka, gigising ng umaga para magsimba, tapos pagbalik mo, ano nangyari? No. Ang sinasabi po ng Biblia, bilang Kristiyano, ngayong Kristiyano ka na, paghandaan mo ang paglilingkod mo sa Panginoon. Ayan. Naalala ko po yung mga magulang na nandun po sa probinsya at doon sa medyo liblib na lugar, tapos gagawin po nila, no, minsan hihingi ng tulong sa akin. Sabi niya, Kuya Boy, meron bang pwedeng patulong ako na upahan dyan sa Manila? Sabi ko, bakit? Kasi mag-aaral na yung anak ko. See? Pinaghahandaan. Amen po ba? Pinaghahandaan. Hindi yung lumaki yung bata hanggang sa wala na. No. Tingnan nyo, pinaghahandaan.
Tapos meron po ako isang kakilala na nag-asawa, nagkaroon ng baby. No, pero bago sila magkaroon ng baby, alam nyo, may nag-o-offer sa kanila ng bumili ng kotse. Ngayon, ang sabi nung nagbebenta sa kanila, pwedeng hulugan. Sabi mo sa katabi mo, kunin mo na. Ano? Pwedeng hulugan. Ngayon, tuksong-tukso sila, pero buntis pa lang yung misis. Buntis pa lang siya. Maya-maya, nung tinanong ko, kukunin niyo daw ba? Kasi ako yung parang nasa gitna. No, pinag-uusap ko naman sila, wala na akong porsyento ron. Ngayon, sabi niya sa akin, ay, Kuya Boy, hindi na namin kukunin. Sabi ko, ano sasabihin ko? Bakit hindi niyo kukunin? Kasi pinaghahandaan namin yung panganganak ko. Nakukuha niyo mga kapatid? Kapag Kristiyano ka na, dapat pinaghahandaan mo ang paglilingkod, hindi lang ang pagsisimba. Kasi sayang lang ang pagsisimba kung walang paglilingkod. Anong pinagkaiba mo sa ibang relihiyon? No? Ang hinahanap po ng Diyos ay hindi yung nagtagasimba lang. Ang gusto ng Diyos ay maging lingkod niya. Tayo. Amen po ba? Na yung ginagawa mo ay paglilingkod. Hindi lang yung sa church, sa labas ng church, loob ng church, labas ng church, ikaw ay naglilingkod. No? Isang bagay po na alam nyo mga kapatid, yung mga higher blessings, yung mga greater na blessings ay para sa mga lingkod lang ng Diyos. Hindi mo mararanasan, ako na po nagsasabi sa inyo mula dito sa mahabang experience. No, hindi mo mararanasan yung mga matataas, magaganda, malalaking himala na alok ng Diyos, na available, na ibinibigay ng Diyos kung nagsisimba ka lang. Nakukuha lang yan ng alin? Ng mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? No? Kung gusto mo maging presidente ng Pilipinas, ay kailangan na ikaw ay citizen ng Pilipinas. No? Pilipino ka dapat. Ikaw lang ang pwedeng makakuha niyan. Ngayon mga kapatid, hindi ko na ma-overemphasize sa inyo, nakakita na po ako ng mga taong nalulungkot ako dahil hindi nila nakuha yung himala ng Diyos kasi, repeater, kinukuha ko na lang yung term na binanggit nyo kanina, na hindi na nakatapos sa Panginoon. Umiwas po tayo ron, no? Merong mas magandang biyaya, merong mas magandang buhay, merong mas magandang kapalaran, merong mas magandang katayuan, merong mas magandang kinabukasan, yung mga lingkod ng Diyos. No? Okay. Hindi lang para kasing ano ba yung Kuya Boy, magiging dapat prayerful ako? Hindi. Nakakita na po ako ng mga taong sobrang prayerful pero mahina ang willpower. Iiwanan nila ang Panginoon. Mas malakas kasi yung willpower nila mang-iwan eh. Daming alam sa Bible nun ha. Ang daming prayer nun ha. Yung prayer ay nasa likod ng willpower mo. Kung hindi malakas ang willpower mo na gawin ang pinagagawa ng Panginoon, babalik ka sa alak. Babalik ka sa kasalanan. Kaya nga, ito, no? Dito po sa verse 25 ng Exodus 23, sabi niya, akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglingkuran. No, huwag kang maglilingkod sa pera. Huwag kang maglilingkod sa tao. Huwag kang maglilingkod kanino man. Ang sabi niya rito, akong si Yahweh ang Diyos. No? Sabi niya, akong si Yahweh sa verse 25, ako si Yahweh ang siya lamang ninyong paglingkuran. No? Bakit? Kasi ito po ay sa mga lingkod lang. Tanong nga yung katabi mo, ikaw ba ay lingkod ng Diyos? O attender ka lang dito? No? Yun eh, may pinagkaiba yun. Ikaw ba ay lingkod ng Diyos? O ikaw ay nakikisama lang? Ikaw ba ay lingkod ng Diyos? O ikaw ay nakikiuso lang? Ikaw ba ay lingkod ng Diyos? O ikaw ay nakiki-attend lang? Ang laki ng pagkakaiba niyan. Bakit? Kasi merong
Merong, ano bang magandang term dito? Tulungan nyo kaya ako. No? Merong gantimpala na para sa lingkod lang, hindi sa attender. Merong special siopaw. Ano ba yun? No? May special na halo-halo. Ano ba magandang term? May special na gantimpala sa mga lingkod ng Diyos. Hindi sa mga attender lang. No? Merong special treatment. Ano yan? Sa buhok? Ano? Hindi. Merong special na something na nakalaan lang sa lingkod ng Diyos at hindi sa mga nakikisama lang. Nakita ko po ito sa buhay ng mga tao nung nagsisimula pa lang ako. Unbeliever pa lang ako, naobserbahan ko na eh. At ito po ang sinasabi niya. Akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglingkuran. Kung magkagayon, kung nakita na ng Diyos na naglilingkod ka talaga sa Kanya at hindi nakikisama lang, ang sabi niya, pasasaganahin ko kayo. Hindi yung umaaten lang, hindi yung nakikisama lang, hindi yung nakikisimba lang, kundi ang sabi niya, kung magiging lingkod kita, kailangan mo mag-apply. No? Kailangan mong, kasi kung tutulong-tulong ka lang riyan, hindi ka empleyado. Pero kung ikaw ay mag-a-apply na, Lord, papasok ako sa iyo at magiging lingkod mo ko, magiging empleyado mo ako. Alam niyo dito, sabi niya gano'n, may sweldo ka. At yung sweldo niya, sabi niya gano'n, kung magkagayon, pasasaganahin ko kayo. See? Magkakaroon ng kasaganahan, hindi magkakaroon ng ano ba yan? Ano? Kupas, ano? Kakapusan. May pagkakaiba, naglilingkod sa Diyos at sa hindi naglilingkod sa Diyos. Kasi yung naglilingkod sa Diyos, gigising na maaga yan, kahit na hirap-hirap na bumangon yan, babangon yan. At pupunta ron. Saan? Sa ministry niya. Hindi katulad nung nakikisama lang, mauna na kayo, may hangover pa ako. Wala na. Kilala ng Diyos yung empleyado niya sa hindi niya empleyado. Dahil ang sinasabi niya rito, hindi po ako nagsasabi ito, binabasa ko lang. Kilala ng Diyos yung naglilingkod sa hindi naglilingkod. At ang sabi niya, ulitin ko po, akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglingkuran, hindi pera, hindi tao, hindi kahit ano, at hindi kahit sino. Kung magkagayon, pasasaganahin ko kayo. Sino niyo magpapasagana? Sino magpapasagana? Ang Diyos. No? Hindi yung tanim mo. Hindi yung negosyo mo. Ang magpapasagana sa iyo ang Diyos. Sabi niya, personally, ako ang magpapala sa iyo. Pasasaganahin ko kayo saan? Sa pagkain, inumin. Hindi ba kayo na, paano ko bang ano to? Nalala ko po nung bata ako, wala kaming TV, kaya ang gagawin po namin magkakalaro, yung isang kalaro namin may TV, alam nyo, nandun kami sa labas ng bintana, magkakatabi kami at nanonood kami. Yung TV, black and white. Ewan ko kung may nakakatanda pa po sa inyo yung TV na ano, yung may picture tube, yung parang aparato na sinasara. Ang laki-laki ng TV, sa pag manunod ka ng TV, bubuksan mo ganyan, tapos di ganon. Ngayon, pagka hindi ginagamit yung TV, lamesa yan. Alala nyo po yun? At nandun kami, nanonood kami na kung ano man palabas, hindi mo naman mailipat, hindi sa'yo eh. Pero nandun kami, magkakadikit yung mga mukha namin, nanonood, bakit? Wala kami. Tapos pag pinatay, wala na kami magawa. No? Ngayon, wala pang remote noon. Alam niyo, naalala ko po yun, sabi kong ganun, mga kapatid, nakakaramdam ka ng gutom.
Saan? Sa mga bagay na bakit siya meron, ako wala? Bakit sila meron, ako wala? Ang Diyos may solusyon na. At ang solusyon, sabi niya, paglingkuran mo lang ako. Nalala ko po ang nanay ko po noon, nung panahon ng hapon, kinukwento niya. Sabi niya, mga Hapon, hindi naman lahat masasama, kasi yung Hapon daw na naging kaibigan nila, sundalo ng Hapon, eh, binibigyan daw sila ng mangga na nakikipaglaro sa kanila. Hindi naman daw lahat masama eh. Pero sabi niya, alam niyo po ba yung ano ba yung dumadaan riyan na ano, yung may kuliling tapos may yung ginaganon lalagay sa apa. Ano ba yun? Sorbetes, no? Ngayon kasi ice cream na ang tingin natin, di ba? Pero no, sorbetes at sa sobrang hirap nila, yung tatay nila, yung lolo ko, hindi ko nakita yun eh. Bata pa lang ang lola ko noon, sabi niya 30 anyos pa lang ang lola ko, namatay ang lolo ko. At ang lola ko hindi na ulit nag-asawa. Pero sa sobrang hirap, 6 silang magkakapatid, hiwa-hiwalay napunta. Yung iba sa auntie, iba sa uncle, yung iba ganyan dahil hindi kayang alagaan ng lola ko. Alam niyo, dahil sa hirap daw ng buhay, tiniting daw ng nanay ko yung apa ng ice cream. Sabi daw niya, ano kayo lasa nun? Ano kayo lasa nun? Ngayon, sabi ko, nung nakikinig ako sa nanay ko, sabi ko, gano'n, anong ginawa mo na? Eh, wala kaming pambili. Papasok yung, bakit sila meron, ako wala. Sabi ko, nanonood kami ng TV, magkakadikit yung mukha namin, magkakalaro, naamoy ko sila. Bakit sila meron, kami wala? Bakit yung iba meron, tayo wala? Pero alam niyo po ba, sabi niya rito, paglingkuran mo lang ako. Paglingkuran mo lang ako. Pasasaganahin ko kayo. Sa pagkain, sa inumin, hindi ka na magugutuman. Hindi ka na mauuhaw. Na bakit sila meron, ako wala. May mag-aalaga na sa iyo. Ito ang resulta kapag ka-empleyado ka ng Diyos. Hindi lang yan. Sabi pa niya, at ilalayo. Tingnan nyo ha. At, ano ibig sabihin ng at? Sabi niya, dahilan sa pinaglingkuran mo ako, pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin. Hindi ka makakaramdam ng inggit. Kasi kung anong meron sila, mas marami ka. Ang sabi niya, ilalayo ko sa iyo ang anumang sakit. Hindi ko sinasabing hindi ka lang magpapadoktor kasi sa totoo lang, tataas pa rin ang high blood mo. No? Iinom ka pa rin ng simvastatin. Lahat ng mga tin-tin. No? Ang Lodopin, ano pa, Losartan, Diatabs, Modium. Yan, Metformin, Alaxan. Pero alam niyo mga kapatid, hindi ako mamamatay. Maaring makagat ako ng lamok pero hindi ako matutuklaw ng ahas. No? Uminom man ako ng lason. Ano yung lason? Yung lason kasi pinapasok sa bibig. Yung makagat man ako ng ahas, yung kagat, i-inject sa'yo. Sabi niya ganun dito. Sabi nila, yung ano ba yung gamot na COVID na yan, yung ano ba yung Sinovac ano? Gawa ng China, di ba? Yung gano'n, ba, maya-maya, tapos sabi nila, basta nakalimutan ko yan, Pfizer, ano pa ba? Johnson, Johnson, isa lang yan, isang injeksyonan lang yan, yung Pfizer, merong booster yan eh. Maganda pagka nagkaroon tayo ng aso, pangalanan natin ng Pfizer, Johnson, ano pa? Moderna. Ayan, Moderna. Galing daw sa unggoy yan, kaya yung isa, nagmumukhang unggoy na, kasi na-injectionan daw. No? Ngayon, sabi nila yung Sinovac na galing sa China na nakakamatay daw ganito. Alam niyo mga kapatid, iniisip kong gano'n ng iba, ayaw na magpaano.
Alam nyo ba kaya namatay? Kasi nung injection nung yung injection namatay eh. Bakit? Sa takot, hindi sa injection. Mga kapatid, kahit na ano pang i-injection sa'yo, may Diyos ka. Na kahit na ano pang maling gamot ang ibinigay sa'yo, may Diyos ka. Lalo na yung, ano ba yun? Dengbaksya. Ganyan, pero sa totoo lang, nakakita po ako ng isang kasama natin na nagkaroon talaga ng epekto. Pinuntahan pa sa ospital yan. Sabi ko, ba't iba na itsura niya? Tumanda, naging kulubot ang mukha. No, bata-bata, pero alam niyo mga kapatid, kung alam mo ito, no? Kung alam mo ito, may labang ka. No? Kasi sabi niya, ilalayo ko sa iyo ang sakit. Incentive dahil sa empleyado ka. Dahil pinili mong maglingkod. May panglaban ka. No, kaya sabi mo sa katabi mo, lumabang ka naman. Ang lembot-lembot mo. No? Alam niyo yung ano yung nailis ako rito sa dito sa sabi nila kailangan bumaba daw ang dugo. Ano ba yung normal sa blood pressure? 120. No? Eh, ang problema ko, so kayo po siguro ay 120, ako ang normal ko kasi yan ang normal niya. Ako ang normal ko 170. So paano na yan? No? Eh, mahirap pa babae. Bakit? Tamad akong uminom ng losartan. No? So, ano gagawin ko? Hindi sabihin ko sa katawan ko, mag-adjust ka. Gawin mong normal yung 170. Hindi ako mamatay. No? Ang sabi po ng Biblia, I will not die, but declare the works of the Lord. No? Eh, maaaring magkasakit ako. Hindi mo maalis yan. Daming mikrobyo eh. Pero hindi ako mamamatay. Amin po ba? Mabubuhay ako. Bakit? Lingkod ako ng Diyos. May protection sa akin. Ngayon sa iba, wala. Bakit? Hindi sila lingkod ng Diyos eh. Kaya nga, sa pagiging Kristiyano mo, mag-decide ka na Lord, hindi na ako magiging attender. Ano pa? Hindi na ako magiging taga-upo. Hindi na ako makikisama. Anong gagawin mo? Magiging empleyado mo na ako. No? Pipirma ako, Panginoon. Mag-a-apply ako sa iyo. Nag-a-apply ako sa iyo ngayon, Panginoon. Empleyado mo ako. So, ano ibig sabihin yan? May time kang mag-pray. May time kang mag-soul winning. May time kang mag-ministry. At ang sabi rito, actually, ito po'y insurance. Na sino man, nalala ko nga yung kapitbahay namin sabi ko, ba't pa bago-bago ang kotse nito? Tinanong ko, sabi ko, Madam, bakit bago na naman sa akin? Sabi niya, company car. Naiuwi-uwi daw niya. Bakit? Empleyado siya ron. Subukan ko kayang iuwi yun. Huliin ako ng pulis. Bakit? Hindi pwede sa akin eh. Pero sa paglilingkod mo sa Panginoon, ang sabi niya, ako si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Kung magkagayon, pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo ko ang anumang karamdaman, sakit sa inyo. Alam niyo ba, sabi nga nila, yung mga worker, kawawa naman kasi isang kalaban ng mga worker, actually, kagat ng aso eh. Nakakagat sila. No? Actually, ako rin, ang dami oh. Kaya sabi sa akin ng tao, ang dami, kagat ng aso yan. Sabi nila ganon, Hoy, Kuya Boy, magpapakuna ka na. No? Sabi kong ganon, samahan mo ko, ikaw muna. Pag ganon, ayaw na nila eh. Magaling mag-advise, pero pag sila, yan, sabi kong gano'n, gusto mo, pa-check up tayo ng blood pressure ngayon, merong bago riyan. Sabi niya, ano klase yun? Sabi ko, yung ginaganon, no? Yung sa blood pressure, pero this time, sa liig nilalagay. Ayaw nila. Mga kapatid, may insurance, may incentives, kapag naglilingkod ko sa Panginoon. Na-hospital pa nga ako eh. No? Nadala pa ako sa hospital. Natatawa nga ako merong in-inject sa akin na ang mahal-mahal. Sabi niya, 8 injection daw 8,000 ang isa. Isang injection na ganyan. Ipinadaan dun sa dextrose. Sabi ko, ano ba yan?
Na ngayon, di sige. Di naman akong gumastos eh. No? Di mo nga sa katabi mo, may nagmamahal sa'yo. I-injectionan ka ng formalin. May nagmamahal kay Kuya Boy, no? Yung mga kamag-anak ko, ngayon, pin-injection doon. Unang injection, sabi ko, hindi ba pagka nagkaka-COVID ka, paano mo nalalaman? Di ba nawawala ang iyong ilong? Ano? Yung iba, hindi na bumalik eh. Hanggang ngayon, meron pa rin eh. Yung pang-amoy, sabi nga ng isang kasama natin eh, grabe, sabi niya, Pastor, yung sabon kaya kong kainin. Sabi ko, daga ka ba? Bakit? Sabi ko gano'n, hindi ko malasahan talaga. No? Na walang pang-amoy, walang panlasa. Welcome, no? Quarantine ka ngayon. So, dinala ko sa ospital. Kung ano, yung tutusokin yung ilong mo, tapos yung, pag tinusok mo gano'n, lalabas ang tenga, ano na nga yun? Yung bulak, yung yung swab test, ang sakit. No, na pag ginano ka, gagano ka talaga eh. Tapos sasabihin sa'yo, huwag malikot. Ano, huwag malikot ka, kayang ganyanin ko. Maglilikot ka rin. Di ginano, di positive. No? Ay admit, ganyan. Tapos walang bantay, mag-isa. Tapos meron kang, ano ba yun, yung dextrose mo. Ano? Walang tumulong sa'yo, ganito. In-injectionan ako nung, nakalimutan ko na kung anong pangalan niya, Invector. Basta. Ngayon, nung unang injection sa akin, sabi kong gano'n, nakapikit akong ganyan, maya naamoy ako. Isda. Sabi ko, anong isda yun? Tuna. Anong tuna yun? Tuna sandwich yan, sabi ko. Sabi kong gano'n, saan nagagaling yun? Maya yung may pumasok, yung nagtutulak ng mga pagkain. Anong tawag doon? Yung sa hospital, yung pagkain mo? Rasyon. Di nung pinasok na niyang ganyan, maya, alam niyo, binigay sa akin, tuna. Sabi ko, grabe, may superpowers na ako. Naaamoy ko na, layo-layo pa. Ayan, peksin ko po yung kwento, mga kapatid. Alam niyo po, ang gastos ko, 250,000. Hindi mo sa katabi mo, saan kaya kukuha si Kuya Boy ng 250? God will provide. Alam nyo, bigla-bigla, inayos yung SSS ko, inayos yung PhilHealth ko eh. 100 taon nata akong hindi naglalaglag. Pero naayos ganito, tapos may sumagot ng ganyan, ganun. Lagi lumabas ako, wala akong gastos. Hindi mo sa katabi mo, basta empleyado ko ng Panginoon, sagot ng Panginoon yan. God will provide. Wala akong insurance, wala akong medical na yung medical card na ganun. Wala, pero alam nyo, mabuti ang Panginoon na sa mga tao, wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. No? Kaya sabi niya rito, pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo ko anumang karamdaman o sakit sa inyo. Ba't ka nagkasakit? Sabi mo sa katabi mo, ikaw rin. Alam nyo, wala po tayong magagawa sa na paano ko bang masabi ito? Wala tayong magagawa na sabi nga ng Biblia, tingnan nyo dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Pero dadaan ka pa rin. Taas kaya ng lagnat ko. Dumaan ka man sa tubig, hindi ako malulunod. Yung bahay namin binaha. Bakit pinayagan ng Diyos? Niligtas pa rin ng Diyos. No? And in everything, give thanks. Bakit? Kasi buhay pa ako para maglingkod sa Panginoon. So, yun ang sinasabi niya ganun, no? Sabi niya, akong si Yahweh lang ang paglingkuran ninyo. Kung magkagaya, pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo kayo sa anumang karamdaman. Actually, ang tinutukoy po rito karamdaman, yung hindi ka na makapag-ministry, hindi ka na makapaglingkod. Bakit? Kasi lagi masakit ang batok. Hindi na makahayo, hindi na makalakad. Bakit lagi na lang nirarayuma? Hello? Hindi na makalabas, hindi na makasali, hindi na makaparticipate. Bakit lagi na lang may sakit ang bulsa? Sabi niya, kung paglilingkuran mo ko, liligtas kita dyan. Amen?
ililigtas kita dyan. Ito ang benepisyo na makukuha mo sa paglilingkod. Okay, so sino po ang gustong maging empleyado ng Diyos? Magsabi ng amen. Okay, so may gagawin pa tayo, dalawa na lang, no? Tapos, ano pong handa ninyo? No? Nung last akong pinakain dito ang dami pagkain. No? Di ako nagkakamali, nag-sharon pa ata ako noon Okay, so number 2, Exodus chapter 3. No? Exodus chapter 3. Exodus. Dito pa rin tayo, pero chapter 3. Ayan. Hallelujah. Ready na kayo? Nalala niyo po ba nung si Moses ay lumapit doon sa halaman na nagliliyab, nag-aapoy? Ang Panginoon yun Ang Diyos ay nagsalita mula doon sa halaman na nag-aapoy. Ngayon, nung nakita ni Moses, sabi, lumapit siya. Alam niyo, nagsalita ang Diyos, sabi niya, huwag ka lalapit. Huwag ka lalapit. Di ba tinawag tayo ng Diyos na lumapit? Pero bakit dito, sa babasahin po natin, ang sabi ng Diyos, huwag ka lalapit? No, bakit? Hindi ba dapat lumapit tayo sa Panginoon? Sino man lumalapit, kailanman, di niya tatapoy. Tama? Paano ka magiging empleyado kung hindi ka lalapit doon sa employer? Pero dito, this time, binawal ng Diyos. Sabi, huwag ka lalapit. Okay, tingnan po natin. Verse 5, sabi niya, sinabi ng Diyos, Exodus 3, sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Kanino niya sinabi? Kay Moses. No? Anong mali riyan? Lalapit ka na nga lang sa Diyos, hindi pa pwedeng lumapit. Oo, pinapalapit ka nga ng Diyos. Pero this time, ang sabi ng Diyos, huwag kang lalapit. Bakit? Lalapit na si Moses Sabi mo sa katabi mo, dapat lumapit ka rin sa Diyos. Pero this time, biglang may sinabi ang Diyos. Ano sinabi niya? Tingnan po natin. Kaya sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Yun palang lupa na kinatatayuan ni Moses ay banal. Kaya ang sabi niya, ito, huwag kang lalapit. Tanggalin mo muna yung sapatos mo. Ano ibig sabihin nito? Yung sapatos, no? Anong nandun sa ilalim ng sapatos? Swelas. Merong nasa gitna nung actual na paa mo at saka nung lupang banal. Meron sa gitna. Kaya yung balat mo sa paa hindi nakakadikit doon sa banal kasi merong swelas na pumapagitna. Tama? Paglalapit ka sa Diyos, may mga bagay na ipatatanggal sa iyo ang Panginoon. Isipin po natin ito. Hindi pwedeng basta-basta na lang maglilingkod ka. Kung lalapit ka sa Diyos, magpapagamit ka sa Panginoon. Lalapit ka sa Diyos, magpapagamit ka sa Diyos. Ang sabi niya, may patatanggal ang Diyos sa iyo. Bakit? Hindi obra, hindi po pwede. Maraming mga tao po, maaaring tayong lahat dito ay magsabi na, Panginoon, gamitin mo ako. Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, pero may mga tatanggihan ng Diyos. Ano yun? Yung hindi makakapagtanggal ng namamagitan sa kanila ng Diyos. Unahin natin ang ugali. May mga ugali, may mga bagay sa buhay natin na kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, kailangan tanggalin mo. May ipatatanggal sa iyo ang Diyos. Doon po sa Baguio, noong March 9, nagpunta po kami. Si Pastora Irish, siya po ang naka-assign doon at may mga kabataan po ron na minsan dumadalaw po ako ron.
bihira dahil ordinary days ang dalaw. May mga kabataan po akong nakita ron promising magiging magiging pastor, magiging worker, pero alam nyo, nawala. Ngayon, tinatanong ko from time to time, saan na nagpunta si ganito, si ganyan? Wala na po. Wala na. At masakit po sa puso ng isang pastor na mawawala ng miyembro. At minsan, mabigat yung mawawalan ka ng miyembro pagkatapos mong pagpaguran, matapos mong pakisamahan, pagkatapos mong alagaan, bigla silang aalis sa church at babalik sa dating buhay. Ngayon, nagpe-pray daw siya, si Iris. Sabi niya, Lord, ba't nawala? Ba't nawala? Paulit-ulit siya nagpe-pray, Lord, ba't nawala? Ba't nawala? At nung nandun ako, dahil bukod sa service sa hapon, tinawag po ako ni Iris doon sa rooftop nila at kinausap yung mga kabataan. Nauna si Pastor Eling kumausap, pagkatapos ako naman, kagigising ko lang, di ko alam kung itsura ng buhok ko. At nasabi ko po ito, may mga tao, sabi ko, na mawawala sa paglilingkod kasi hindi nila tinanggal yung namamagitan sa kanila at sa Diyos. Ang isang dahilan, hindi sila naniniwala na sila ay tinawag. Kaya sabi niya sa akin, isa po itong konsuelo ko, sabi niya, Pastor, yan ang matagal ko nang tinatanong, nasagot kanina. Kung paglilingkod ka sa Panginoon, may patatanggal ang Diyos sa iyo. At maging matalino po tayo, tanggalin mo. At syempre, simulan natin sa ugali. Sabi mo sa katabi mo, bawal ang mainitin ang ulo. Summer pa naman ngayon. Bawal ang maiksi ang pasensya. Alam niyo po, dito po sa Rema, tayo po ay 150 plus na simbahan. At ako po ang tatay ng Rema, no? Wala pa nga akong pamilya, tatay na eh. At ako po ang takbuhan, hingian ng pera, no? Ako ang pagdating ng gabi, madaling araw, ako po yung kinokontak ng mga tao at ako yung tatanungan nila, hindi ko lang masabi madaling araw na bakit hindi ka pa matulog. Parang may itatanong, may gustong makipagkwentuhan, gustong makipag-usap, gustong humingi ng advice at gusto ko sabihin minsan na ba't di mo tanongin yung pastor mo? At minsan natanong ko, naitanong mo na ba sa pastor mo yan? So, sagot niya, tulog na po. Ayoko kaya. No? At maniwala kayo, pag wala ng pera, pastor, pautang. Hindi nawawala yan. Lalo na ngayon, yung pong inbox ko ay punong-puno ng offer ng fundraising. At sige na, kahit napakamahal, dahil ako yung nag-i-encourage na sige, gumawa tayong para makasama sa camp. Tapos pag binentahan ako, tatanggihan ko. Hanggang sa minsan, nagulat ako. Sabi ko sa kanya, teka, 3 beses mo na akong inopera na. 3 beses na ako bumili sa'yo ah. Sabi niya gano'n, nagbabaka sakali lang po. Ay, sige na. No? Tapos ako pa yung mga workers po natin, alam ko, pag na to, narinig nila, nako. No? Tapos meron pang worker na magsasabi ng, Pastor, masarap po ba yung pizza? Wala nyo, anong ibig sabihin nun? Pabili ng pizza. No? Ngayon, tapos minsan may magtatanong, Pastor, magkano po yung siopaw sa 7-Eleven? Ako, sasabihin ko sa kanya, pwede mo sabihin, pakialam ko sa'yo. Pero masamang tatay ka, pagka sinabi mo yun. No?
Naglalambing lang naman yung tao kanino sila hihingi, no? Tapos minsan sasabihin pa, hindi nga minsan madalas Pastor, wala na po kaming bigas na isasaing, tapos napakaraming smiley. No, na talagang pati bandera ng Hapon nandun. Isinama lahat ng mga emoji. Ay, sige na. No? Anong gagawin mo rito? Mga kapatid, number 2, may patatanggal sa'yo. At alam niyo ang goal ko, yan. Sino po yung sino ba nandito? No? Si Pastora Iam, si Pastora Mera, si Pastora Lea, sino pa? Ayun, may mga pastor doon. Ito mga kapatid, no? Kung gusto mong mataas ang position mo, may assistant pastor ba rito si Pastora May? Meron ba? On pai? Ada. Ilocano to Pero hindi ako ripot. Meron bang assistant pastor si Pastora May dito? Wala. Wala pa. Si Kuya Randel. Sige, si Kuya Randel, ang assistant pastor. Pastor! No? Alam niyo po ba ang sinasabi po ng Biblia, siya na naghahangad ng mataas, kailangan mataas din ang bibigay. Ano ibig sabihin nun? Pagka ikaw, gusto mo ikaw ang tatay ng lahat, dapat sa buong rema, ikaw ang pinakamahaba ang pasensya. Hindi ako papatalo riyan. Hello? Hindi pwedeng ang taas-taas sa posisyon mo, iksi-iksi naman ang pasensya mo. Gusto mo ikaw yung tatay ng mga tatay dito, tatay ng mga pastor, tatay ng mga miyembro, pagkatapos ikaw yung pinaka hindi mabait. Pakisabi nga sa katabi, pustahan tayo. Wala kang masasabi. Wala kang magagawa na ma-offend mo kagad si Kuya Boy. Matagal akong ma-offend. No? Kahit na ginaganyan-ganyan mo na ako. No? Nakikita ko na yan, pero hindi ko papansinin yan. Bakit? Leader ka Hello? Mataas ka Dapat ikaw ang pinakamahaba ang pasensya. Ikaw ang pinakamahaba ang tiyaga. Ikaw ang May mga bagay na tatanggalin sa'yo. Hello? Alam niyo, nagpunta kami sa Mauban. May bilangguan doon. Yung mga kriminal nandun. At pag Sunday, nagpupunta kami doon, papasukin kami doon sa bilangguan. No? Ang init. Tapos yung mga tao, may mga tattoo. Ilalak kami, hindi pwedeng nakabukas yan. Andun yung gitarista, andun yung song leader, yung dingding na ganyan. Punong-puno ng mga paawit yan. Tapos ang kaharap mo, puro mga maton. No? Dyaryo yung katawan, bakit? Daming tattoo. Tapos magpapakanta ka, tapos meron pang, may mga ngiti-ngiti, gaganong-ganonin mo yung mga, suntokin ka lang. Kaya sabi kong ganito, bakit ganyan? Alam niyo mga kapatid, dumating ang time, meron pong isang lumaya na, no? Sa tulong po sa tulong po ni Vice Mayor yun, ni Vice Mayor Maribel, no, nakalaya. Sumama ng camp. At pagdating po ron, kasi meron tayong mga award, di po ba? Yung Kuliglig Award, yung hindi natutulog, kwento ng kwento. Meron naman yung Pagong Award na ang bagal kumilos. Ngayon, meron naman ngayon na yung ito pong tao na ito ay nabigyan po ng award. Sino yung lumaya na? Ang award po niya ay Extra Rice Award. Kasi habang kumakain, no, ng tanghalian, laging gusto, pwede pa extra rice. Eh di ngayon, napansin siya ng kitchen na hingi ng extra rice. Eh di binigyan siya ngayon ng extra rice na award na dito. Ang ganda, dikit dito. Alam niyo mga kapatid, nung tinanggap niya, nagwala. Galit na galit. Galit na galit. Alam niyo, isa lang masasabi ko ron Sabi ko, pagkatapos ng cup, babalik ulit yun sa bilangguan. Bakit? Hindi nagbago ugali. Lumaya na nga
kakapunta namin doon, kakapunta nila Pastor Moloron. Sinasabihan mo sila, kinakausap mo, pinagpe-pray mo yung mga bilanggong ano, lalaya yan, lumaya na nga. Pero sabi ko, babalik yan. Bakit? Kasi yung ugali, hindi na bago. Nakukuha niyo mga kapatid? Sabi ng Diyos kay Moses, huwag ka lumapit, hindi ka makakalapit hanggat di mo tinatanggal yan. Ang hirap po na lalapit ka sa Panginoon tapos tatanggihan ka kasi meron kang hindi matanggal. Meron kang hindi matanggal. So, ngayon habang sinasabi ko po sa inyo to, alam nyo, nakikita nyo si Kuya Boy ngayon, ay ako, dami nang nawala rito. Hindi ka na pwedeng, kung ano na lang gusto mong sabihin, sasabihin mo. Hindi po pwede yung maiksi ang pasensya, hindi pwedeng madali kang ma-offend, magtampo, sumama ang loob. Tapos meron ka pang ugali na gagantihan kita, di ko kakalimutan yung ginawa mo. Pag dumaan ako sa bahay nyo, sasagasaan ko yung pusa nyo. Hindi na pwede yun. At dapat ang mga Kristyano po ay may amnesia sa mga mali ng iba. Na kung may mali kang ginawa, pupwersahin ko yung sarili kong kalimutan. Bakit kasi? Hindi ka makakalapit sa Diyos pag wala ito. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Ligayahan, sugo. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Sa'yo lamang sumasamba at pupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sa'yo matitiwala sa habang buhay ko, Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, naganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, naganapan ko, Jesus. Ikaw ang lamang. Ephesians 6, start po tayo sa verse 10. Ito po yung pangatlo, last na ito. Sabi niya, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapagtagumpayan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Doon sa pangalawa, may tatanggalin ka, no? Kasi hindi ka makakalapit sa Diyos. Ang pangatlo, may isusuot ka, no? May gagawin ka para makalapit ka sa Panginoon at makatagal ka sa gera. Alam niyo po, nakarating po ako ng Dubai at meron po ako na-discover dahil ang init doon ay parang 3 beses ang init dito. O 4. Yung mga Pilipino ang nandun, alam niyo po, lahat ng lugar doon ay air condition. Waiting shed, lahat ng malls, siyempre, mga bahay, yung mga flat nila, aircon lahat. Bakit? Alam niyo, pag lumabas kayo sa ganito, parang hindi ko po maintindihan, pero sinisigurado ko po, hindi ako tatagal. Yung pong isang kasama natin na yung kapatid niya ay nagtrabaho ron, umuwi na rin kasi laging nadugo ang ilong. Kasi ang init. Ako, hindi ako makakatagal doon dahil nalabas mo pa lang, para kang nasa, para bang yung tambutso ng sasakyan nakatapat sa'yo sa init. Ang hirap tumagal
Nakarating na rin po ako doon sa lugar na nag-snow. At galing po sa loob, naligo ka. Mga kapatid, paglabas mo, sobrang lamig. Hanggang 1 minuto ka lang sa labas. Kasi papasok ka na, hindi mo matitiis ang lamig. Doon naman sa Middle East, doon sa Dubai, ilang minuto ka lang ako. Pasok na ako. Hindi ko matiis. Ngayon, may nakalagay po rito na ito yung mga isusuot natin para tayo ay tumagal sa buhay Kristiyano. Na kung wala ka nito, mawawala ka. Matatanggal ka. Hindi ka tatagal. Makikita mo na lang yung sarili mo, backslide ka na. Na wag. Second year pa lang tayo. Mahaba pa ang pupuntahan natin. Ang sinasabi niya rito, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan nyo ang mga lalang ng dyablo. May mga chismis na lalabas panlaban sa'yo. May mga kwentong lalabas para matalo ka. May mga issues na lalalangin ng dyablo para bumagsak ka. At kung hindi mo suot-suot ang armor ng Diyos, ang balutin ng Diyos, mawala ka. Hindi ka tatagal. Kung hindi mo suot-suot ito, yung mga lalang ng dyablo, yung mga imbento ng dyablo, yung mga gawa ng dyablo, siguradong pababagsakin ka. Huwag kang pumayag. Sabi mo nga sa katabi mo, ano gagawin mo pag may nagsabing mabaho ka? Siguro maliligo ka o ano. Pero paano kung ano na lang sinasabi sa'yo na sinasaktan ka? Paano kapag yan, utang ng utang, hindi naman nagbabayad, gano'n, na ganito, ganyan, o kaya masasakit na salita. Ang sabi po ng Biblia, ang dyablo pwedeng maglalang, pwedeng mag-imbento. At sinasabi niya rito, kailangang may mga gagawin ka para makatagal ka. Kasi kung hindi ka gagraduate. No? Natuklasan ko to sa mahirap na paraan. At huwag nyo nang tularan. Mabuti, nakatayo pa rin ako, nandito po sa inyong harapan. Pero may mga pagkakataon na sobrang sakit. Sobrang grabing mga salita ang nakarating sa pandinig ko na gusto mo nang umalis. Gusto mo nang umatras. Gusto mo nang tumigil. Pero sabi niya, maging matatag ka. Amen po ba? May mga mag-asawa po na sobrang away, sobrang galit, sobrang inis sa isa't isa. Pero hindi maghihiwalay dahilan sa anak. At kahit na ano pa marinig mo, malaman mo, o ginawa sa'yo. Ay, nagpunta ako sa bahay nila nung Pasko, itinago yung fruit salad. Palagpasin mo yan. Kailangan maging matatag ka. May mga tao pong namintas sa akin, no? Ako po, gitarista pa. Dahil nagigitara ako. One night, nanaginip ako, dito po sa parte ng Marikina, meron pong Bible study riyan. At sa panaginip ko po, sabi sa akin nung tao dun sa Bible study sa Marikina, ang pangit ko raw maggitara. At pagkatapos yung sinabi sa panaginip ko, may bumulong po sa akin, sa panaginip pa rin, alis ka na ba? Sabi ko, hindi ako alis. Kahit ang pintasan niya, yung paggigitara ko, hindi ako alis. Hindi ako masasaktan. Kinabukasan, pagdating namin doon, kung ano yung panaginipan ko, yun ang nangyari. Isang taga ron na nagsabi, ba't ang pangit mo maggitara? Ano ginawa ko? Umalis. Bakit? Hindi pa pala ganun katibay. Bakit hindi ko kasi ginagawa ito? Dapat walang makakapagpaalis sa akin sa gawain ng Panginoon. Ano man ang marinig ko, ano man ang gawin nila. One time, dahil sa gustong-gusto kong maggitara, baby Christian pa lang ako noon. Alam nyo, ginagawa po nung elder doon sa Bible study namin, tinatago yung gitara para di ko mahawakan. Offended ako. Masama ang loob ko. Nagtatampo ako. Magkakampi sila ng pastor. Dahil ayaw nilang ilabas yung gitara.
No, pagka tutugtog na, ibibigay doon sa iba. Sabi ko, nag-practice ako eh. Ako naman ang naka-assign. Pero sa iba, bibigay. Baby Christian ka, anong gagawin mo? Mabuti na lang, sinusunod ko ang nakalagay dito na sabi niya, isuot nyo ang ugaling ito para makatagal kayo sa mga imbento ng kaaway. Nakukuha niyo mga kapatid? Ito ang sinasabi niya, para makatagal kayo sa mga lalang, imbento, mga issues, mga gawa-gawa. Totoo man o hindi, tanggapin mo pa rin ang katotohanan dahil ang katotohanan magpapalaya sa iyo. Pero ano man ang mangyari, magpapatuloy ako sa gawain ng Panginoon. Amin po ba? Hanggang sa, nalala ko, i-close ko po rito, doon sa Bible study na yun, sabi ko, sige na nga, bitawan ko na yung gitara na yun. Napansin ko kasi, ako lang ang may gusto sa gitara, yung gitara walang gusto sa akin. Bakit? Totoo nga naman, pangit akong mag-gitara. No? Kumbaga, move on na tayo, move on na. No? Wag nang maarte na, move on na. Totoo naman eh, hindi ako marunong mag-gitara. No? Trying hard ako. Mabuti nga, mabait pa sila sa akin eh. Buti lang, hindi pinalo yung gitara sa akin eh. No? Pero sabi ko, move on na. Kailangan tumagal ako. Kailangan makatagal ako rito. Nalala ko po yung time do sa Bible study na yon. Na sige, mag-aaral lang ako salita ng Diyos. Pag-aralan ko kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Sige, yung paggigitara, bigay ko na sa iba. Mas magaling sila sa akin. Dapat lang do sa mas magaling. Amin po ba? No? Kung yung boses mo, nagbabakasyon. No? Anong klaseng bakasyon? Yung naliligaw. No? Ako rin naman, nagigitara ako. Kahit nga mag-gitara ako, mali-mali rin yung parang chords ko eh. Misa nga kahit si Johnny, no? Ganun talaga. Yan. Ngayon kung napintasan ka, Johnny, ano ba naman? Tataba naman ang mga daliri mo. Ano gagawin natin? Hayaan mo lang. Palagpasin mo lang, hindi yung gusto mo palo ko sa itong gitara. Huwag ganun. Hindi maganda yung ganun ugali. No? Pinipintasan ka na, sinasabi mo purihin ng Panginoon. No? Pagka minura ka, ano ba yung sinabihan ka ng mura, yung pangit ang sinabi sa'yo. No? And sasabihin mo, God bless you. Amen po. Yung bahay namin, hinold up. 4 na lalaki, pinasok yung bahay namin. May mga baril na nilabas. Tinutukan ng nanay ko. Kinuha yung stereo ko. Sabi ng tinutok yung ano, sabi, akin na yung kahadera. Ginanon nanay ko. Ginawa ng nanay ko, di binigay. Tapos nung alis sila, sabi ng nanay ko, God bless you. Ha? Sabi mo. Kinuha yung stereo ko, di nila alam sira. Ay, ano gagawin mo ganon? Sabi mo sa katabi mo, di naman siya yayaman dyan. Bakit? Mas mayaman si Papa. So magpapatuloy lang tayo sa Panginoon. Ayan, di sabi kong gano'n, mag-pray na lang ako, ganito, ganyan. Alam niyo, naalala ko po noon, one time, pagkatapos po ng ano, nung closing na po. Nung magko-closing na kami rin sa Bible study, biglang may isang nanay doon. No, may isang nanay. Nakatingin na ganyan, sabi ko, gano'n, tuloy po kayo, sabi niya. Mga gano'n. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya papasok. So, gano'n lang siya ng gano'n. Alam niyo, nung natapos na, pumasok siyang gano'n kasi Bible study nga. Sa ano po ito, tabi ng ilog. Yung tabing-tabi ng ilog. Alam niyo, may napapansin po ako sa mga espiritu sa tabi ng ilog. Magkaiba sila kaysa sa lupa. Sabi ko, bakit may something dito? Na yung mga bahay, yung mga taong nandun sa tabi ng ilog, may iba ang mga espiritu. Yung mga demonyo ba? Kasi yung mga nasa lupa. Ngayon, chinecheck ko po, sabi ko, ba't kaya? Alam niyo, pag re-research ko, nakita ko, totoo pala. Meron palang tinatawag na spirit ng Leviathan. Ano to? Halimaw ito na nasa dagat. Spirit of Leviathan. Meron tinatawag Jezebel spirit, meron tinatawag Absalom spirit, meron tinatawag na Delilah spirit, no? Meron tinatawag na Balaam spirit, meron din tinatawag palang Leviathan spirit. Yun yung mga nandun sa mga tabing tubig. Ngayon, nung pagpasok niya, sabi niya, pwede pong ipag-pray niyo yung anak ko. Sabi ko gano'n,
ano po ang ano, lumapit yung pastor, sabi ko gano'n, nagpapapray sa anak niya doon daw sa kabilang apartment. Parang tatlong kasi dulo-dulo kami. Ngayon sabi niya, ano po ang problema? Kasi po yung anak ko, 1 linggo nang hindi natutulog. Nung pumunta kami. Sabi ng pastor, halika sumama ko. Hindi sumama ako, 2 kami nagpunta ron. Ngayon sabi niya, tinawag niya yung bata, parang 10 years old o 14 years old na tulala. Ang itim dito. Talagang malaki ng aibag. Ngayon, sabi niya, mga 1 linggo na pong hindi talaga natutulog yan. Nakakaidlip ba? Hindi po. Ngayon, ang sabi kong ganun, napainom niyo na po ba ng gatas o kaya nadala niyo sa doktor? Ngayon, sabi niya, wala po kaming pambili ng gatas eh. Sa doktor po, wala po kaming pandoktor. So, ano gagawin mo ngayon? Eto lingkod ka ng Diyos. Magagawa ka. Mga kapatid, lingkod kayo ng Diyos. May magagawa kayo. Ngayon, tinignan ko po yung bata. Sabi ko, anong pakiramdam mo? Hilong-hilo na po, sabi niya. Bakit di ka matulog? Hindi po ako makatulog. Idlip? Hindi rin po. Ilang araw na, hindi ko na po mabilang. Inaantok ka? Antok na antok po ako. Sige, sabi ko ganun. Pikit mo yung mata mo. Pagpikit po niya, pinatungan namin ng pastor, 2 kami. Doon sa mata. Ang sabi namin, Panginoon, bigyan mo ng pagkatulog. Ito ang trabaho ng lingkod, taga-pray. Bigyan mo ng pagkatulog. Ikaw na spirito, nakaganyan po sa mata. Ikaw na spirito na hindi nagpapatulog sa kanya. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Iwanan mo ang batang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Wala pang 2 minutong prayer. Pagtanggal ko ng kamay, nakapigit siya. Sabi ko, Ne, wala, hindi na gumising. Tulog na pala. Ito sinasabi ng Panginoon paglingkuran mo ko, tanggalin mo yung mga ugaling yan. Isuot mo ang mga ugaling ito. Gagamitin ka ng Panginoon. How many times siyang ganyan? Ilang beses, hindi ko na nga mabilang yan yung mga may amnesia. Maliban lang sa iba. No? Iba kasi ang solusyon dun. Pero, simpleng prayer lang. Pakikinggan ka ng employer mo. Simpleng prayer lang. Pakikinggan ka ng amo mo. Magdesisyon ka maglingkod, makakakita ka ng himala bilang paglilingkod mo sa Panginoon. Amen po ba? Ayan, okay po. So, wag lang basta aaten, wag lang basta makikisama. Ang goal po natin ay, anong magagawa ko? Gusto kong maglingkod sa Panginoon. Gagamitin ka ng Diyos. Amen po ba? Amen. Wala, ubos na yung oras natin para siguro mamayang hapon kung ituloy po natin ito, marami pa akong kwento sa inyo. Kasi kapag matagal ka na, ang dami mong ipon, no? Dami mong koleksyon. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ipon ka naman ng magagandang kwento, hindi puro sama ng loob. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maging mayaman sa sama ng loob. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Tatawagan ko po si Pastora Leia. Pastora Leia, yahan mo, ko, Jesus. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Tatawagan ko po silang 2. Gayahan ko, lalaknapan ko, Jesus. Tsaka si Ate May, silang 3 po. Ikaw lamang. Sige, lapit na po kayo. Ang iba, ligayahan ko. Jasmine, dito ka para hindi feedback. Hinihiling ko po na feedback kasi. Sa iyong
Pinili ko po na pag-pray po natin yung mga kasama natin, no? Dahil ang Diyos ay maghahanap ng bunga na mga tao maglilingkod sa dakong ito. Pakilehans lang po silang lahat, no? Hindi naman kailangan matagal, basta malehans lang angkinin natin yung kaligtasan at yung maglilingkod ang mga tao ito habang umaawit tayo. Habang sige po, habang nagpapatuloy yung one time po doon sa tabingin ng Ilog Pasig, meron po kaming Bible study ron. Hindi naman po bahay, pero parang may mga upuan riyan. Nagba-Bible study kami ron. Sige lang. Ngayon, napakaraming bahay. Yung pagka nagkasunog, talagang dire-diretso na yan dahil sa dikit-dikit ang bahay. Ngayon, meron po kami yung Bible study ron. Nag-iimbita kami ng tao. Tapos na dumating po yung time na sabi ko bakit di meron yung basketball court tapos may stage. Tapos sa mismong likod ng stage ay yung ilog. Ilog Pasig. Kaya sabi namin, nagplano po kami na yung magkaroon ng ganito. Crusade ang tawag po doon eh. Yung magse-service kami. Tapos, tinawag po namin yung pastor na kakilala namin na ang galing mag-pray sa may sakit. No? Ngayon, nandun kami sa stage. May combo ron. Pagkatapos may mga speaker. Nagpaalam kami na pwede bang mag-service. Katulad nito, yung nagse-service na ganito. Tinawag po namin yung pastor na kakilala namin na nag-sermon siya. Pagkatapos pinapila po lahat ng mga tao para ipag-pray. Sabi namin, lahat ng may sakit, pumila na lang doon. Yan. Ngayon, meron po yung isang tao na nalaman ko na lang pagkatapos yung kinabukasan. Dahil gabi yun, meron po isang doon, isang matanda na hindi nakakatulog. Ito na naman tayo sa hindi nakakatulog. Ngayon, ang balita ko po ron, yung sinabi sa akin, ilang araw na nakahiga lang siya ng ganyan, nakamulat siya, pikit-pikit lang yung mata niya ganyan. Ito naman, dinala na sa ospital. May kaya naman sila. Binigyan daw ng pampatulog. Hindi ko matandang kung sleepas sila ang tawag doon. Hindi naman makatulog, hindi raw may apekto, sumasakit lang ang ulo. No? Pagkatapos, kung ano-anong pinapainom sa kanyang herbal para makatulog, hindi nakakatulog
Nandun lang siya sa tapat ng bintana, tapos yung bubong, yero lang, edi ang init. Pero nakahiga lang siya ron, parang sabi niya, oh, hindi tumatalab yung gamot eh. Kung ano lang gamot ang binigay, hindi talaga nakakatulog. At nung gabi na yon, nagtutugtugan kami ganito habang yung pastor nasa baba na ng stage. Tabi Ilog Pasig po ito. Nagpe-pray siya sa mga may sakit. Natawa pa nga ako doon sa isang, yung tumulong sa amin, nanay po nung tumulong sa amin. Nagkaroon po ng bukol dito, may bukol siya sa likod. Ngayon pagkatapos pag-pray, sabi nung pastor, check mo kung nawala na yung bukol. Sabi niya, check mo yung bukol mo. Pag hawak niyang ganyan, nawala na. No, kinapakapanan niya yung katawan niya, baka lumipat. Pero, ang tagal. Sabi niya, wala na po, wala na. Check niyo pong mabuti, sabi ng pastor. Hinahawak-hawakan niya yung katawan niya, wala na yung bukol eh. No? Edi, praise the Lord. Ngayon, maraming gumaling. Tapos nung kinabukasan na nag-follow up kami, nag-check yung mga address nila, pinuntahan, iba kakilala namin. Alam niyo po, meron pong isang bahay doon na sabi niya, tingnan niyo yung lola ko. Punta kayo rito. Alam niyo po, kinukwento nila, yung matanda pala na hindi makatulog, nung nagkakantahan kami, nakatulog. No? Yung boses mo ay pampatulog. Naalala ko po noon ako yung nagigitara noon. Yung tugtugan namin, maraming mali. Hindi perfecto. Tapos, ang tugtugan namin, masaya. Hindi kami tumutugtog ng yung kasi habang nagpe-pray po, yung pinagpe-pray yung mga tao, masaya. Ang tugtugan namin, hindi siya yung malambing katulad nito. Maingay. Kaya sabi namin, paano makakatulog yun? No? Eto pag nag-decide kang maglingkod sa Panginoon, sasamahan ka niya. May papagawa siya sa'yo. Pero sa pagtupad mo, kasama siya. No, alam niyo, kinabukasan, tinignan namin yung sumilip kami, yung matanda, tulog pa. Bumabawi yung katawan niya. Yung hindi magamot ng doktor. Yung hindi magamot ng gamot. Sa Diyos, nagagamot. Hindi nga namin kilala Hindi naman namin napag-pray Bakit? Hindi namin alam. Pero yung tugtog mo, yung salita mo, nakakarating sa kanila. Nakukuha niyo mga kapatid. Pag naglingkod ka sa Diyos, sasamahan ka niya na magawa yung pinagagawa niya sa iyo. Sa iyo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa iyo. Sa'yo nagtitiwala sa habang buhay. Oh, Jesus, ikaw ay sapat. Ate Rod? Ikaw ay sapat. Wala na iba. Kaligayahan ko, kaganawan ko, Jesus. Tayo po ay tumayo at magpuna ko sa Panginoon. Tayo po ay umawit. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganawan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba.
Diyos. Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos, na kami, Panginoon, ay makapaghanda, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, O Diyos. Hanggang, Panginoon, ikaw ay dumating, O Diyos. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na maalis ang mga hadlang, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Gabayan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O Diyos, sa bawat paglapit namin sa iyo, Panginoon. At alam namin, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, ay ikaw ay aming kasama. Panginoon, salamat, Panginoon, sa mga salita mo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Kaya naman sa iyo namin marapat na ibalik, Panginoon, ang aming papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Natawag ako po si Sister Gus. Amen. So, meron po tayong natutunan. Amen po? Amen. So, dapat tayo pong lahat ay maging handa. Amen po. At tayo magkaroon ng paghahanda po na tayo po ay maglingkod sa Panginoon. At sama-sama po tayo na maglilingkod po sa Panginoon. Amen po? Amen. Amen. Walang iwanan po. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay mag-ano na lang po. Settle down lang po.